One of his favorite drinks, refreshment. As in, sa kanya rin kami ay mahilig sa mga ganito kasi parang before, ang melon kasi sa amin is once, parang gano'n. Hindi siya agad-agad namin nabibili kasi nga medyo maharlik ang melon before. So nakakabili lang kami kapag may extra pera si Papa sa voucher sa tricycle. Si Mama na lang kapag nananahi. May extra o lalaki-laki sinama, limon. Tapos, si Papa na mahilig pag-higla niya. So ngayon, gagawin ko is yung version ni Papa. So dahil parang sa amin privilege ang makakain ng melong bata pa kami. Make sure namin na sinasaid namin yung bata. Tapos yung medyo nakakaluwag-luwag na nito mga tumandaan na kami, may isang version sila mama nito. Kapag nandun ako sa kanila, kapag nakagawa sila nito, is yung may gulaman na orange. Pero hindi nila hiniwa na naka-square. Pag ganito rin, kinakain nila ng pa-strips. So, bigay yun ng parang ibang texture naman, ibang atake naman ng melon. As dati guys, sabi ko nga sa inyo, privilege yung makakain sa amin ng melon. Hindi kami gumagamit ng gatas na condense kasi nga maharlik ang condense noon. I mean, hindi namin afford ng condense. Ito na lang, medyo kapag tapos na kami sa pag-aaral, nakakabili-bili na kami ng kahit na paano ilang lata kada na produce. Puro asukal na pula ang ginagamit namin sa paggawa na kapag papatanis ng drinks na. Kayo, ano bang kwentang melon nyo? Share nyo naman dyan sa baba. Comment nyo dyan, ano naalala nyo. Tapos, naalala ko rin, way back ng kinder, kinder yun guys, siguro mga 7 or 6 years old ako. Siyempre, sinusundo ako ni Papa. Bumibili kami nito sa mga tindahan malapit sa school. Hindi namin nagugustuhan. Kasi matabang. Alam mo yun, parang tinimpla lang nung nagtitinda na, okay na yun, bata na magiging. Ganon. Si Papa kasi maano yun sa lasa. Nagmaari. Tipid, pero hindi na compromise yung lasa. Ayaw niya ng gano'n. Kaya, pag may pagkakataon, bumibili kami ng melon, sila nila mama, mabili. Lalo na pag nag-aabang kami ng parang I don't know if you can relate ha, pero kasi gawain ko namin at namana din namin sampo yung pagiging masinop ba. Yung hindi man siya totally damaged na melon, pero yung parang, ang tawag doon? Mas hinog na siya sa hinog na melon. Overripe, ayun. Pero hindi siya bulok, overripe lang siya. So, syempre, sa palengke, mas mura yun. So, bumibili ko sila mama, mas marami kami nabibili, mas marami kami nagagawa. Yun. So, natutunan din namin yun, na bumibili kami ng mga ganung prutas na overripe, pero hindi siya bulok. Kasi mas nakakatipid na sa ganun. Yeah. Tsaka yung tawag nito, yung pagtawad-tawad sa palengke, Diyos ko, hindi ko gaano naman na yung talent na yan. Si Mama ang magaling talaga sa pagtawad. Si Papa hindi. Si Mama kapag namamalengke yan, kulang na lang talaga. So yuri niya yung buong palengke, makahanap lang talaga ng murang milyon or murang bilihin. Si Papa ayaw niya nun kasi ayaw niya nung nagko-consume na matagal na oras sa pamamalengke. Gusto niya, kung ano yung nakita, yun yung bibilhin. Maybe most of you can relate. Ha? Relate kami. Relate ka doon. Kami Si Mama hindi, Diyos ko. Kaya yung iba na naalala ko dati kapag namamalengke, sinasama yung si Mama kasi alam ni Mama kung saan may mura, saan nakakatawag ng malaki, sasama siya pamamalengke.
So guys, ayan o, in-stripes ko na yung melon natin. And then, meron ako ditong tirang eva. Ito may sangkalan dito. Ano? Kung tatanungin nyo kung bakit may sangkalan dito, kasi di ko nang ginagamit. Ano lang yan? Dagdag hugasin. Nagreklamo ni taga-hugas ko. So, ang nilalagay lang namin noon is, syempre nga sabi ko nga sa inyo, hindi naman namin super afford makabili ng condensed, gawa ng mahal na condensed. No? Bumibili kami ng itong Evap, pero yung Evap pa namin nun, commonly is yung Alaska na brand. Pero syempre maharlika pa si Alaska nung hindi kami. I mean, maharlika siya in a way na masarap naman talaga siya. Maharlika siya sa amin kasi hindi namin afford. Pero some other families maybe noon afford. So yan, so hindi tayo magdadamo. Ubusin natin yung isang lata. Pero kung si Papa to o si Mama, at ibabalik natin yung panahon, kung hindi pa namin afford, malamang kalahating lata ito. Magagamit namin. Kasi kailangan namin titirin. Yun. Tapos, ayan, afford na namin bumili ng condensed. Diba? So, hindi naman siya branded. Kung gusto nyo ng ganitong brand, masarap naman siya. Masarap din to, healthy cow. Sa Dali to. Dali, baka naman. Dali. Sa Dali lang to guys, and mura siya. Compared to other leading brands. So, buksan na rin natin. So, since hindi ako ganun kahilig sa matamis, at yung jowa ko ay mahilig sa matamis, ako ang naggumagawa. So, hindi ka nagtatamis sa nito. Yung lang, yung sakto lang sa tamis. Sweet na kasi siya. Ha? Sweet kasi guys yung gumagawa. Sus! Sheesh! Ayan. So, kalahati lang lalagay natin or tansyahin na lang ninyo guys. Kasi ayoko din talaga po ng matamis. Kasi. Tapos, ayan na siya guys. Almost ready na to. Pero ito, katulad ng pagtitinta ni Papa ng avocado, I'm telling you, kulang to. Wait lang. Habang kinukuha ni Jomar yung yellow natin, sasaidin natin yung juice na galing sa seeds. Tapos guys, ito, since mga magulang ko ay laking probinsya, alam sa pagtatalo. Ginagawa nila dito sa buto ng melon, pinatutuyo nila yan at tinatayo. So, ako kasi wala akong hilig ako sa halaman pero walang hilig sa akin. Let's mix it. So, mix na natin guys. Pwede na natin itong lasahan. Okay na sa akin yung tamis. Pero if gusto nyo pang tamisan, pwede nyo pang lagyan siya ng, pag-add pa kayo ng condense, lagyan nyo ng asukal. Ang nostalgic talaga sa akin is yung asukal talaga kasi parang kapag nagagawa nito sila Mama at Papa, hindi totally natutunaw yung asukal. So kada kiniinom namin to, parang may langit-ngit ng asukal. Yun. Para kami may nangunguya pang asukal. So ito guys, nakikita nyo naman yun. Lagyan nyo na yung yelo. Because I can make the melon na. Sobrang sakto to for our panahon. Because it's so mainit. So guys, this is ready to drink. Hold up. So gagamitin natin ang mahiwagang doublet. So gagamitin natin ito guys. Plating na. Ipi-plating yung doublet natin. May plating, we'll call this gobleting. Gobleting. Some of you may ask, bakit nyo pa nilagyan ng yelo? Eh, pwede namang ilagay sa fridge. Yes, you can do that. Pwede nyo naman po ilagay talaga yan sa fridge directly for a couple of minutes, hour or 2 or overnight para mas lumamig siya. Pero the reason why, sabi ko nga sa inyo, I'm recreating my Papa's melon drink dessert. Yun.
Eh, ganito po kasi na ginagawa yan. The reason why, bakit may yelo, wala po kasi kaming ref pa noon. So, ginagawa po namin, pamilya kayo, pipisok ang yelo noon, binabarag po namin yun, tapos ilalagay namin dito sa mixture ng melon. At yun po yung sinasama namin sa pag-inom. At the same time, minunguya po namin. So, recreate ko nga siya para maalala ko yung texture, ma-remind ako ng texture, tsaka mag-flashback sa akin. Yung mga memories way back, nung ginagawan kami nito ni Papa, nung kasama pa namin siya. So, guys, without further ado, ito na ang ating melon drink. Cheers! Hello guys. So, si Jomar na naman na-share ko. Let's eat! Nagpasensya na itsura namin na kasi galing lang namin ng Visita Iglesia, tsaka Station of the Cross / Alay Lakad a little bit. Ganun. Sige, ikaw muna. First reaction. Gano'n siya na sa akin. Masarap yun. Tapos, pero alam mo, sa bilis ng matunaw ng yelo, I suggest guys, damihan nyo yung yelo para may crunch. Sabi namin, inumin namin to after namin maglinis. Pero feeling ko, after namin maglinis, wala na kami iinumin. Try nyo na guys. Hindi kayo magsisisi, promise. Kapag di kayo nasarapan, luwa nyo. Bye-bye! Uwi ko na to. Ingat. Uy, maglilinis pa tayo. Dahil sa melon. Bye-bye!